Kung hindi ka nagsusugal, halimbawa bibili ka ng itlog, sabihin sa'yo 100 isang piraso ng itlog, makikipag-away ka sigurado, dahil iniisip mo dinadaya ka, dinuduga ka ng nagtitinda. Pero sa sugal, kahit 1,000 natalo sa'yo, baliwala. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Magandang araw sa inyong lahat mga idol, long time no see. Medyo may katagalan na naman na hindi tayo nagkita-kita at almost 2 months na hindi tayo nakapag-upload ng video. So kumusta na kayo mga idol? May natira pa ba? Oh, lubog na lubog na. Kinalkal ko yung sa comment section at nabasa ko doon, napakarami pa rin natatalo ng malalaking halaga. May 100,000, 180,000, 300,000, may umabot pa nga ng 500,000. So ang nakakapagtaka doon mga idol, natatalo tayo ng ganon kalalaking halaga, daan-daang libo, pero hindi pa rin natin magawang tumigil. Bakit? Anong dahilan? Isang malaking dahilan dyan dahil umaasa pa rin tayo na makakajakpat tayo ng isang malakihang panalo at mababawi natin yung mga natalo sa atin at may babalik natin yung perang nawala at magkakapera tayo bandang huli. Pero ang katotohanan na alam naman natin sa sarili natin na hindi mangyayari yun. Kahit alam natin sa sarili natin na hindi mangyayari yun at bandang huli matatalo tayo, patuloy pa rin tayo sa paglalaro. So nakikita nyo kung nasaan yung problema. Ang problema nasa atin na mismo, nandito sa utak. Ibig sabihin, mali yung mindset natin, mali yung takbo ng utak natin, kaya ganon na umaasa pa rin tayo na mababawi natin yung natalo sa atin at magkakapera tayo bandang huli. Kahit na alam naman natin sa sarili natin mismo na hindi naman talaga mangyayari yun, dahil ang pattern ng sugal, mananalo ka sa mga unang laro, kahit sabihin natin sa unang 10 laro mananalo ka, pero after 30 minutes, 1 hour, o di kaya after 5 hours, simot ka na, sure bull yan. Kahit na sabihin natin na yung sinasabi ng iba na disiplina lang yan, pag nanalo ka, tumigil ka na, kinabukasan naglaro ka, lalo na sa online mga idol, matindi ang dayaan dyan. Meron pa nga yung unang sabak mo, unang 10 games, talagang hindi ka mananalo dyan. Di natin alam kung nakaset up dyan, kasi maraming nagsasabi na kapag natatakan na daw yung account mo, talagang hindi ka nila papanalunin. At kapag natapatan naman yung account mo na ikaw yung mananalo, tuloy-tuloy ang panalo mo. Pero hindi natin masisigurado yan kasi hindi naman tayo IT o hindi naman tayo mga programmer niyan, at yun ay sabi-sabi lang. So sa pagkaka-experience ko lang, parang ganun nga yung nangyayari. Meron pa nga yung talagang yung araw na talagang kahit anong gawin mo, nakapikit ka na, kahit ano na lang yung piliin mo na tayaan, hindi ka talaga mananalo. Pagkatapos meron naman yung araw na kahit nakapikit ka, kung ano-ano na lang tinatayaan mo, diretso yung panalo mo. May ganong mga araw. So kahit na sabihin mo, disiplinahin mo yung sarili mo, kung hindi ka talaga manalo, hindi ka talaga mananalo. Masisimot at masisimot ka. So bandang huli, talo pa rin. Yung talo natin, palaki ng palaki, padagdag ng padagdag. So anong nangyayari? Bandang huli, lubog, nagkakautang, simot ang ipon. Tulad ng pattern, talagang ganyan ang pattern ng sugal. Sa simula panalo, bandang huli, simot, pati puhunan simot, nagkautang na, nagbenta ng gamit, hanggang sa nagkanda, lubog-lubog na. So nakikita niyo ang problema nandito sa utak natin, sa mindset natin. Kasi binibigyan tayo ng sugal ng false hope. Pero kung talagang babalik tayo sa realidad, yung pinapatalo natin, napakalaking halaga na nun. Pwede nang gawing puhunan para makapagsimula ng negosyo. Kahit na anong negosyo yan, na alam mong kikita ka, 100,000, 200,000, 500,000, iaasa mo sa sugal. Kung matino yung utak mo, kung nasa normal yung utak mo, sobrang manghihinayang ka na ipatalo mo lang sa sugal yon. Pero ang problema kasi, kinain ng addiction yung utak, at yun yung nagagawa ng addiction. Tulad na ng sabi ko sa nakaraang mga video ko mga idol, sa sugal nawawalan ng kwenta ang pera, nawawalan ng kwenta. Kung hindi ka nagsusugal, halimbawa bibili ka ng itlog, sabihin sa'yo
100 isang piraso ng itlog, makikipag-away ka sigurado. Dahil iniisip mo, dinadaya ka, dinuduga ka ng nagtitinda. Pero sa sugal, kahit 1,000 natalo sa'yo, baliwala. Kaya nawawalan ng halaga ang pera pagdating sa sugal. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga idol, ginagawa kayong walang kwentang tao ng sugal. Nawawala kayo sa realidad, sa katotohanan ng buhay. Kaya hanggat maaga pa, pilitin yung tumigil. So anong dapat natin gawin? Baguhin natin to, yung mindset natin. Bumalik tayo sa realidad. Isipin natin na bawat perang pinapatalo natin, pinaghihirapan natin yan. Isipin natin na bawat perang sinusugal natin, nanggaling yan sa dugot pawis natin. Sinigaw-sigawan ka sa trabaho, nagpapala ka ng graba sa kainitan ng araw, nagko-construction ka o kahit anong trabaho ginagawa mo para lang magkapera ka. Pagkatapos ipapatalo mo sa sugal. So bumalik tayo sa realidad, sa totoong mundo, na kung saan ang pera mahalaga para sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Mindset, baguhin natin tong mindset natin. Huwag tayong umasa sa sugal na yung mga perang natalo sa atin ay maibabalik natin sa pamamagitan din ng sugal, dahil hindi na talaga mangyayari yan mga idol. Hindi mangyayari yan. Ang sugal na design yan, ulitin ko na naman, ang sugal na design yan para kumuha ng pera, hindi para mamigay ng pera. Yan ang realidad sa sugal. Madilim, sobrang dilim ng mundo ng pagsusugal mga idol. Kaya may nababalitaan kayo, may nagnanakaw, may pumapatay pa dahil lang sa sugal na yan. Binibenta gamit ng ibang tao para lang magkapera. May mga nakukulong. So napakadaming krimen, at ayon sa statistics daw mga idol, isa sa halos number 1 na yata ang sugal sa suicide rate. Kung sa mga ikukumpara natin sa ibang mga addiction tulad ng drug addiction o anong addiction pa man, ang gambling addiction ang may isa sa pinakamataas na suicide rate, nagna number 1 na. Pero hindi lang talaga na ibobroadcast kasi malaking negosyo yan. Buong mundo kasi yan eh. Malaking tax ang naipapasok niyan. Tulad na lang ng casino, mga ganyan. So nasa mindset na lang natin, baguhin natin yung mindset natin mga idol, para makawala tayo sa sugal na yan. Bumalik tayo sa totoong mundo, bumalik tayo sa realidad na ang bawat sentimong sinusugal natin ay pinaghihirapan natin. Baguhin natin ang takbo ng utak natin mga idol, dahil bandang huli lumalabas ng problema nasa atin na mismo, kung paano tayo mag-isip. Kasi nga kinakain na ng sugal ang utak natin, kinakain na ng addiction. Kaya ganon, nawalan na ng halaga ang halaga ng pera. Nawalan na ng halaga ang perang pinaghihirapan natin. Ang iniisip na lang natin, manalo, magkapera, pero hindi naman nagkakapera. At ang nakakapagtaka, kahit dire-diretso na italo, daan-daan libo na, may natatalo ng milyon-milyon, pero hindi pa rin magawang makapag-isip ng tama. Kasi nga mali na yung mindset, mali na yung takbo ng utak. So baguhin natin, isipin natin yung mga bagay na mahalaga sa atin, sa mga pamilya natin, anak natin, mga kinabukasan nila. Isipin natin kung ano yung mangyayari sa atin bandang huli kapag hindi tayo tumigil sa pagsusugal na yan. Bandang huli, masisira at masisira ka. Hindi lang sarili mo masisira, madadamay pa pati yung mga tao sa paligid mo. Mindset, baguhin ang mindset, baguhin ang takbo ng utak. Yan ang pinaka-the best na gawin natin ngayon para makaiwas sa sugal na yan. At lahat ng may kinalaman sa pagsusugal na halimbawa mga apps na dinownload ninyo, i-delete na ninyo. At mga taong nakapaligid sa inyo na mag-uudyok sa inyo para magsugal, iwasan nyo sila. Lahat yan makakapag-contribute para makaiwas kayo sa pagsusugal mga idol. So hanggang dito na lang ang video gagawin natin mga idol, kasi makulimlim na at kailangan na nating umuwi, may pasok pa tayo mamaya.